oras ng emergency, isa sa mga tinuturing na life-saving skill ay ang tinatawag na CPR o yung cardiopulmonary resuscitation. Sabi ng DOH at ng Philippine Red Cross, madali lang daw yan matutunan. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Check for responsiveness. Hey, are you okay? Hey, are you okay? Kapag may kasama kayo o nakasalubong na inatake sa puso, alam nyo ba ang gagawin? 1, 2, 3, 4. Yan ang itinuro ng Philippine Red Cross sa 20,000 volunteer na nakiisa sa pagdiriwang ng National CPR Day sa buong bansa kahapon. Ang CPR o Cardiopulmonary Resuscitation ang paunang lunas para maibalik ang pulso at hininga ng isang pasyente. Sa Pilipinas, halos 70,000 tao ang inaatake sa puso kada taon, pero 1% lang sa kanila ang nabibigyan ng CPR. At marami akong narinig na mamatay dahil hindi na lalapatan ng CPR. Minumukhay ko talaga, mag-advance sila, mag-first aid course sila para bawat bahay, kung may napaso, may inatake, may sakit, alam ang gagawin. Kahit sino raw ay maaaring matuto nito. Unang hakbang, sabi ng Red Cross, i-check agad ang pasyente. Kung wala siyang malay o imik at wala ring hininga o pulso, malamang inaatake na siya sa puso. Kapag ganito, kunin na agad ang telepono at tumawag ng ambulansya para maisugod sa ospital ang pasyente. Habang hinihintay ang ambulansya, maaari niyong bigyan ng CPR ang pasyente. Lumuhod sa gilid ng pasyente, pagpatungin ang mga kamay sa gitna ng dibdib nito at simulan ang compressions. Ayon sa Philippine Red Cross, mahalaga ang tamang lalim at bilis ng compressions. Pag nagdiin sa dibdib, dapat nasa 2 pulgada ang lalim nito. Medyo bumabaon ang palad. Tapos 100 hanggang 120 compressions dapat kada minuto. At mahalagang laging tinitingnan ng pasyente kung may malay pa ito. Ang kakayahang magsagawa ng CPR, dapat daw alam ng lahat ng nasa inyong bahay. Kundi kayo magtuturo, ano natutuhan nyo, hindi nyo pwedeng ituro, wala kayong natutuhan. So you have to practice. Ito rin ang panawagan ng Department of Health na nagsagawa rin ng sarili nitong programa para sa National CPR Day. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.